Good day, everybody. In our past presentations, we have explored various renewable energy sources including solar thermal, wind, and tidal energy. Today, we will be diving into another important and sustainable energy source, which is the geothermal energy. We will discuss its definition, how it works, its construction, and its advantages and disadvantages alongside with the geothermal power plants that can be found on the planet. So let's define the geothermal power plants. So ano nga ba ang geothermal power plants? Geothermal power plants are used in order to generate electricity by use of geothermal energy, the Earth's internal thermal energy. They essentially work at the same as a coal, solar thermal, or nuclear power plant. The main difference being the heat source. So ang mga geothermal power plant ay ginagamit para makagawa ng kuryente gamit ang geothermal energy o ang init mula sa loob ng lupa. Para itong coal, solar thermal, or nuclear power plant, pareho lang sila ng function o paano gumagana. So, ang pinaka main na pagkakaiba ay kung saan nanggagaling ang init. So, sa geothermal power plant, natural na init mula sa ilalim ng lupa ang ginagamit, hindi coal, araw, o nuclear fuel. So dito naman tayo sa working principles. So, there is a natural source of power found below the surface of the earth that has been around for centuries. Underground, far below us, there are pools of water heated by magma or molten rocks. These pools of water make up our geothermal reservoirs. Harnessing the power of Earth's temperature to power, heat, or cool our homes and businesses is the essence of geothermal power. May natural na pinagkukunan ng enerhiya sa ilalim ng lupa. So, matagal na itong iral. Sa ilalim natin, may mga pools ng tubig or pinapainit ang magma o molten rocks. Ang mga pools na ito ay tinatawag na geothermal reservoirs. Ang paggamit ng init mula sa lupa para makagawa ng kuryente, magpainit or magpalamig ng mga bahay at negosyo ay siyang pangunahing konsepto ng geothermal power. So, dito pa rin tayo sa working principles. Or ano nga ba ang geothermal reservoirs? So, geothermal reservoirs are full of water heated by magma deep below the surface. Water or steam can escape from cracks in the earth in the form of geysers or sometimes as magma from a volcano. The ability to harness the steam is what power a geothermal power plant. So, yung geothermal reservoirs are mga pool of waters na pinapainit ng magma sa ilalim ng lupa. Minsan, kadalasan ang tubig o steam na nakakalusot sa mga bitak sa lupa at tumalabas as geyser or minsan as magma mula sa volcano. Yung ability nito na mag-harness or capture the steam ang nagpapaandar sa geothermal power plant para makapag-generate ng kuryente. So, here are the rankings of the largest geothermal power plant worldwide as of January 21 in megawatts. Una na dyan ang geysers sa United States. May capacity ito na mag-generate ng 900 megawatts. Ang pangalawa ay Lardebello sa Italy. Meron itong capacity na mag-generate ng 769 megawatts. Ang pangatlo ay ang Cerro Prieto sa Mexico na may kakayahang makapag-generate ng 720 megawatts. At pang-apat ay ang Macban sa Philippines na may kakayahang makapag-generate ng 458 megawatts. Ang panglima ay ang Helishekyo sa Iceland na may kakayahang makapag-generate ng 400 megawatts. Meron pang susunod ay ang Malitbog sa Philippines. May kakayahan itong makapag-generate ng 377 megawatts. Sunod ay ang Salton Sea sa United States.
meron tong 340 megawatts na makapag-generate. Sunod ay ang Tiwi sa Philippines. May kakayahang makapag-generate ng 289 megawatts. Ang sunod ay Darahat sa Indonesia. Mayroon siyang 259 megawatts na palamang. Ang sunod ay ang Wayangu Windu sa Indonesia. May kakayahan itong makapag-generate ng 227 megawatts. So, here are the top 10 geothermal countries ng 2024. So, installed capacity may total of 16,873 megawatts as of January 2025. So, pinakamalaki pa rin ay ang US na mayroon 3,937 megawatts. Sumunod ay ang Indonesia na mayroon 2,653 megawatts. Ang Philippines naman ay mayroon 1,984. Ang Turkey ay mayroon 1,734. Ang New Zealand ay mayroon 1,207. Kenya mayroong 985. Ang Mexico naman ay mayroong 976. And then ang Italy na mayroong 916, Iceland na mayroong 786, at Japan na mayroong 601 megawatts, and the others are mayroong 1,094. Macban Geothermal Power Plant. So, ito pong image ito ay ang real life image ng Macban Geothermal Power Plant. So, yung Macban Geothermal Power Plant po ay nakalocate sa Makiling-Ban Geothermal Field sa lalawigan ng Laguna sa Pilipinas. So, ang company po na nagmamay-ari nito ay ang Energy Development Corporation or EDC. So, itinayo ito noong early 1980s. So, may capacity ito na makapag-generate ng 458 megawatts ng kuryente. Next one is Geysers Geothermal Power Plant. So, ito po ang itsura ng Geysers Geothermal Power Plant. So, yung Geysers Geothermal Power Plant po ay nakalocate sa Northern California, USA, sa Magallanes Mountains, malapit sa Sonoma County at Lake County. So, ang nagmamayari po nito ay ang Calpine Corporation, isang malaking kumpanya na nag-manage ng geothermal energy. So, itinayo po to noong 1960s naman. So, may capacity po ito na makapag-generate ng 900 megawatts. So, siya po yung pinaka largest geothermal power plant as of now. So now, saan nga ba yung ideal location ng mismong pagtatayo ng geothermal power plant? So the most active geothermal resources are usually found along tectonic plate boundaries where most volcanoes are located. So ulitin natin kung paano yung principle ng geothermal power plant. Iba na ang kailangan ito ng mainit na tubig o mainit na supply ng water na dadaan sa heat exchanger na sa ganun mapainit yung fluid inside the heat exchanger. So, yung heated fluid ay mag-evaporate o magpuproduce ng steam na magkukos sa turbine na umikot. Since ang turbine ay connected sa generator, yung generator magpuproduce o mag-generate ng electricity. So, kinakailangan ilagay itong power plant kung saan mayroong sources na mainit na tubig. Ito nga yung lugar kung saan may major tectonic plates dahil nga may sapat na init o na napuproduce sa ilalim nito. One of the most active geothermal areas in the world is called the Ring of Fire, which encircles the Pacific Ocean. So, isa ang Pilipinas sa tinuturing na Ring of Fire dahil nga marami ang active volcanoes. So masasabing ideal location ang Pilipinas sa pagtatayo ng geothermal power plant.
when magma comes near the Earth's surface, it hits groundwater trap in porous rock or water running along fractured rock surfaces and faults. So as the water heats up, it becomes less dense and rises, creating hydrothermal system. Ito ang proseso or cause ng pagkakaroon ng mga maiinit na tubig like hot spring, geyser, and other thermal features. Hydrothermal features have two common ingredients, water and heat. So, yun nga yung combination ng tubig at heat ay makakagawa o magpuproduce ng hot water na pwedeng magamit o magagamit sa geothermal power plant. So, geologists use various methods to find geothermal reservoir. Drilling a well and testing the temperature deep underground is the most reliable method for locating a geothermal reservoir. So these reservoirs are deep underground and are largely detectable above ground. Usually, ang geothermal reservoir are hidden deep underground. So around 2 to 3 kilometers yung lalim na makakatagpo or makakita ng hot water. So it makes them hard to find. So dahil nga nasa ilalim ng lupa, kinakailangan maghukay ng napakalalim. At kinakailangan din i-test ang temperature ng lupa nang sa ganun mahanap o matukoy kung mayroong geothermal reservoir sa ilalim ng lupa. Geothermal energy finds its way to the Earth's surface in three ways: volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. So may tatlong paraan ang geothermal energy na umaabot sa surface ng Earth. Una, volcanoes and fumaroles. So this release heat and gases mula sa loob ng Earth. Ang mga bulkan ay mga bundok na nagpo-produce ng lava, abo at gas mula sa ilalim ng lupa. And yung fumaroles naman ay mga butas ng lupa kung saan lumalabas yung steam at gas mula sa bulkan. This heat originates from the hot rocks deep within the Earth. So, second, hot spring. A spring whose water issues at a temperature higher than that of surroundings. Ito yung lake na may mainit na tubig or umuusok na lake dahil sa hot water. So, masasabing ideal location ang lugar na mayroong hot spring or possible na tayuan ng geothermal power plant. And yung lastly, geysers. A spring that throws forth intermittent jets of heated water and steam. So, ang itsura nitong geyser, ito yung bubulwak na tubig or water that acts like a fountain. Yung water na inilalabas o yung bubulwak na tubig ay usually hot water. So, masasabing ideal yung lugar na mayroong ganitong uri ng tubig. Dahil mayroong napoproduce na hot water or may napoform na geysers. So it means may nangyayari sa ilalim ng lupa na nagkukos ng reaction ng water sa pagbulwak, and it is the heat na pwede mag-construct ng geothermal sa location na mayroong matatagpuan na geyser. Dry steam power plant. Dry steam plants are the most common type of geothermal power plants. Accounting for half of the installed geothermal plants, they work by piping hot steam from underground reservoirs directly into turbines from geothermal reservoirs, which power the generators to provide electricity. After powering the turbines, the steam condenses into water and is piped back into the earth via injection well. Ang dry steam power plant ay parang solar power tower. Ang pinagkaiba lang, yung heat exchanger niya ay
naka-pipe down. Kasi sa may solar power tower, hindi siya naka-pipe down. Etong sa may dry steam power plant, naka-pipe down. Ngayon, yung dalawang pipe na yun, may mainit, tapos yung malamig na tubig. Ngayon, yung mainit, siya muna yung magpa-pump up ng mainit na tubig papunta sa may steam turbine. Ngayon, yung mainit na yon magiging steam para ma-power up yung turbine, at ngayon yung turbine naman ipa-power up yung generator para mag-produce ng electricity, at yung nagiging steam naman na tubig bumabalik lang din sa malamig na tubig papunta sa isang pipe, yung cold water pipe nga. At yun lang yung cycle niya, paulit-ulit yun. Parang solar power tower din. Ang pinagkaiba lang, ito nakapasok sa lupa. Dry steam power plant. Hot steam from underground is piped directly into turbines which power the generator. Ang dry steam power plant daw ay rekta nang nagpapipe ng hangin papunta sa may turbine, at yung turbine naman yung magbibigay ng electricity, sa may generator. Ngayon, meron tayong isang image dito, yung may dalawang pipe at turbine, tapos generator, tapos yung tower. Ang ginagawa ng unang pipe, siya yung magbibigay ng hot steam dun sa may turbine. Ngayon, yung turbine na yon iikot para magbigay ng electricity sa may generator. Ngayon, yung matitirang hangin mapupunta lang sa may isang pipe, yung cold water pipe nga. At yung dalawang pipe na to nakabound sa may lupa. Dry steam power plant. Ito, may image tayo ng dry steam power plant dito kung paano siya nagwo-work. Ito nga, may dalawang pipe dito, isang mainit at isang malamig. At meron tayong wellhead, tapos separator, tapos turbine at generator at condenser. Ngayon, ang unang nangyayari, yung mainit na steam, siya yung magpa-power up ng steam turbine natin. Tapos, yung steam turbine naman yung magbibigay ng electricity sa generator. At meron tayong separator dito. Ito nga yung nagse-separate sa mainit tapos malamig. At meron tayong condenser, yung pagkatapos sa may steam turbine, mapupunta naman sa may condenser, yung hangin na mainit magiging tubig ulit at madadirect ulit dito sa may pipe papunta sa lupa, sa may subsurface injection. At yun lang yung sa may slide 17 kung paano nagwo-work yung dry steam power plant. Same lang siya ng solar power tower. Dahil ang pinagkaiba lang, nakabound sa lupa yung dalawang pipe. Kasi sa may solar power tower, nasa taas lang din, hindi nakabound sa lupa. Dry steam power plant. We have production well, injection well, steam rising, cold water, condenser, turbines, generating facility. Tulad nga ng sinabi ko, may dalawang pipe tayo na nagpo-produce ng isang mainit at isang malamig. Ngayon, ang unang ginagawa, doon muna tayo sa may production well. Ito yung magbibigay ng mainit na steam papunta sa may turbines natin. Ngayon, ang turbines natin yung magpo-produce ng electricity papunta sa may generating facility. Ngayon, yung mainit na steam na yon magiging tubig siya.
at mapupunta lang din sa may condenser. Ngayon, yung condenser na yon, ibabalik yung malamig na tubig sa may injection well. At paulit-ulit lang yung cycle na yon. At dahil dito, hindi na kailangan ng manufactured na mga tubig, ganun, para magtagal yung gamit. Ito, rekta na agad sa lupa, papunta sa mga steam turbine para mag-produce ng electricity. Flash steam power plant working principle. So, flash steam plant differ from dry steam because they pump hot water rather than steam directly to the surface. This flash steam plant pump hot water at a high pressure from below the earth into a flash tank on the surface. So the flash tank is at a much lower temperature, causing the fluid to quickly flash into steam. So the steam produces power to the turbines. The steam is cooled and condenses into water, where it is pumped back into the ground through the injection well. So, hot water from underground is pumped into a cooler temperature flash tank. The sudden changes in the temperature create steam which power the generator. So, ang flash steam power plant, so, di ba kapag ang na-harness from deep within is steam already, ibig sabihin doon sa ilalim ng lupa na yon, kung saan nandun ang dry steam power plant, sobrang taas ng heat na nanggagaling sa underground. So, pero kapag hindi gaano kataas ang heat na napoproduce, hindi kayang makapag-produce ng steam from deep underground. So, kaya dito napapasok yung ibang type ng geothermal na gaya ng flash steam power plant. So, dito sa flash steam power plant, ang hinaharness dito ay hot water. So, take note natin, kung sa dry steam power plant ay steam na mismo, so dito sa flash steam power plant ay hot water from deep in the ground. So, yung hot water na ma-harness natin na yon, kapag naabot niya yung surface, magkakaroon ng changes sa temperature as well as sa pressure. So, yung mangyayaring changes na yon ang magkakos sa hot water para maging steam. At yung steam na yon ang magpapaikot sa turbine. So, pumunta na nga tayo dito sa diagram ng flash steam power plant para mas lalo nating maintindihan. So, ito yung diagram ng flash steam power plant. So, ganito siya mag-operate. Yung hot water na manggagaling sa underground, ang tawag natin doon is brine. So, yung brine kasi is water that contains a salt. So, hindi naman lahat ng water na yon ay mako-convert into steam. Yung iba is mariremain as water pa rin. So, yung part na hindi mako-convert into steam, pupunta ulit siya sa injection well, and then the process goes into cycle. So, yung part na mako-convert into steam, pupunta ngayon sila sa turbine. So, yung turbine, siya yung magpapagana sa generator at doon na makapag-generate ng electricity. At yung mga steam na yon ay mako-condense. So, after ng condensation, it will back into form of liquid and it will send back underground. So, ganyan mag-operate ang flash steam power plant. So, pumunta na nga tayo dito sa third type ng geothermal power plant, which is binary cycle power plant. So, ito ngayon yung working principle ng
binary cycle power plant. So in this binary cycle plant, the main difference is that the water or steam from below the earth never comes in direct contact with the turbines. Instead, water from geothermal reservoir is pumped through a heat exchanger where it heats a second liquid like isobutene, which boil a lower temperature than water. So this second liquid is heated into steam, which power the turbine that drive a generator. The hot water from the earth is recycled into the earth through the injection well, and the second liquid is recycled through the turbine and back into the heat exchanger, where it can be used again. So, pumunta na nga tayo dito sa diagram ng binary cycle power plant. So, unlike dun sa mga naunang type, which is yung dry steam and flash steam, na yung hinaharness na steam at hot water, yun mismo yung nagkakaroon ng contact doon sa turbine. So, dito sa binary cycle plants, nakita naman natin dyan sa diagram na yung hot water na na-harness from deep within, wala siyang contact within the turbine. So, ang nangyayari dito is yung tubig na yon, which is yung hot water, is pupunta sa heat exchanger na papainitin ulit yung isa pang liquid na nabanggit natin kanina. Yung liquid na yon ay mas mababa yung boiling point sa water. Yung isang example nga niyan is yung isobutene. So, sabihin na natin dito na isobutene yung gamit na liquid. So, yung isobutene mag-evaporate. Siyempre, kapag nag-evaporate, magiging steam yan. So, yung isobutene is connected to the turbine. Then, yung turbine is connected sa generator. Hanggang sa mapagana ng turbine, yung generator, at makapag-generate ng electricity. At yung mga steam na nagamit na yon ay papalamigin ulit hanggang sa bumalik sa dati niyang form at pupunta na ulit sa heat exchanger. So, ganyan mag-operate ang binary cycle power plant. Geothermal energy gives us a steady supply of electrical power with minimal environmental impact. Here is the basic process. Water in underground reservoirs is heated to high temperatures by magma. Production wells drilled up to 10,000 feet below the Earth's surface tap into this hot fluid. Under its own pressure, the fluid flows through these wells toward the surface. As it travels, the pressure lessens, causing a small amount to become steam. Together, the hot fluid and steam move through a surface pipeline to a wellhead separator, where the pressure is reduced. Here, most of the fluid vaporizes and flashes into high-pressure steam. Any fluid not flashed into steam moves to a standard pressure crystallizer to produce standard pressure steam. Remaining fluid is then flashed at a lower pressure to create low-pressure steam. All steam created in the plant is sent to a turbine on site. The force of the steam spins the turbine's blades, which turns a shaft connected to an electrical generator. An electrical charge is created and directed to a transformer, where the voltage is increased and sent down power lines. Any fluids not flashed into steam return to the underground reservoir, where, in time, they will be reheated and reused. Geothermal energy, a simple, clean, and renewable energy source. Pagko-construction ng geothermal at pag-invest dito ay hindi ganun ka-okay para sa investor. Unang-una, sobrang mahal ng investment niya dahil kailangan to ng drilling at pag-explore sa mga site. At yung risk dito, hindi rin ganun ka-guaranteed yung
source ng geothermal dahil nga kailangan mo muna mag-explore sa mga lugar. At isa pa dito, ang mga investor hindi agad papasok dahil kapag ang isang tao nag-i-invest, gusto nila agad may babalik yung pera nila. Hindi siya ganun ka-attractive para sa mga investor. At yung kalaban ng geothermal energy ay yung solar power, tower ganon, or yung windmill, isa din yun. Pero ang kagandahan naman sa may geothermal power plant ay tipid siya sa operational cost. Sa una lang siya mahal pero tipid siya pagka operational na. So let's talk about the geothermal power plant advantages and disadvantages. So first, that we have the advantages of geothermal power plants. So it says here that some advantages of geothermal power plants include its sustainability and consistency. Geothermal energy is renewable, so it is both more environmentally friendly and less susceptible to natural resources wars than fossil fuels are. Geothermal can consistently produce energy output 24/7, regardless of weather conditions or seasonal changes. So, ibig sabihin lang nito, yung geothermal power plant ay merong dalawang main advantages sa paggamit nito. Yun nga yung sustainability at consistency. Na kung saan, sustainable siya dahil nga yung ginagamit niya para ma-produce, no, mapag-produce ng electricity or to operate and create electricity is renewable, no? Unlike sa other, na kung saan gumagamit ng fossil fuels, dito sa geothermal power plant ay gumagamit nga siya ng geothermal energy na kung saan is abundant dahil yung kanyang energy source is matatagpuan or pinoproduce ng volcanoes, hot spring, or gypsum, no? Yun ang kagandahan sa paggamit ng geothermal power plant. And then, di lang siya basta sustainable, but it also has the characteristic of consistency. Na kung saan nga, kaya niya mag-operate and mag-produce ng electricity 24/7. Since di nakaka-apekto yung lagay ng panahon o kung ano man lagay ng weather doon sa pag-ooperate niya. Kaya nga, masasabi natin consistent ang operation ng geothermal power plant. So, ayan yung mga advantages ng geothermal power plant. Pero, ano naman yung kanyang disadvantages? So, ito yung disadvantages ng paggamit ng geothermal power plant. So, sinasabi dito na kung saan the disadvantages of geothermal power plant are the geographic limitations and high cost associated with power plant construction. These need to be built over regions with underground reservoir of hot stream or water. Though it's technically possible to engineer enhanced geothermal systems or EGS in unsuitable environments, it is highly impractical to do so. EGS requires extensive space, planning, construction, government oversight, and capital, and can only be accomplished by federal or state governments and corporations. So, ano ibig sabihin nun? Yung disadvantages ng geothermal power plant ay ang kanyang location, no? Una dyan, yung location niya. And then, pangalawa is yung pagiging expensive nito, no? So, bakit? Sa location, no? Kung iisipin nyo kasi, yung geothermal power plant
ay itinatayo lang siya, no? Or maitatayo lang siya doon sa mga regions na kung saan may mga malapit na underground reservoir or hot steam or water. Katulad na nga yan ng volcano or hot spring or the gypsums, no? Na kung saan yan yung kinakailangan na pagtayuan ng geothermal power plant para mayroong ma-produce na geothermal energy, no? At dahil nga dito sa ganitong condition niya, no, hindi siya basta-basta pwedeng itayo. Pero merong ginagamit ang mga engineers upang maitayo ang ganitong system para sa mga environment na walang ganitong conditions, na kung saan gumagamit nga sila ng Enhanced Geothermal Systems or EGS. Pero yung EGS din na yun is hindi rin advisable yun gamitin. So bakit? No? Dahil nagre-require yun ng malaking space, no? Malawak space na kailangan niyang kainin. And then ganun din sa pagpaplano nito, no? Yung pagplano para mabuo to, no, ay matrabaho. Then magastos din yun, syempre, no? Dahil nga malaki ipapatayo mo, syempre gagastos ka ng madaming pera. And then ano pa yung mga humahadlang dito? Ganun din yung gobyerno, no? Dahil nga kung magpapatayo nga ng ganun, is kailangan muna yung aprubuhan syempre ng gobyerno. And since kailangan ng government na bantayan yung pag-construct dito, no? Hindi basta-basta nakakapagpatayo ng isang geothermal power plant, no? Kaya nga kadalasan ang gumagawa lang ito or nagpapatayo is yung government mismo, no? Kasi gusto nila makikinabang sila sa gagawing geothermal power plant na yan. Since mahal nga yung production nito or yung pagpapatayo ng isang geothermal power plant, yung government yung isa sa mga nagfa-fund para mapatayo to, no? Para makinabang din sila. And ano pa yung isa sa mga disadvantages ng geothermal power plant, no? Ayun na nga yung pagiging kamahalan. Katulad niya nasabi ko kanina, sa paggawa nito is maraming kailangang isaalang-alang. At para maging successful yung pagpapatayo ng isang geothermal power plant, kailangan talaga siyang gastusan. Kaya nga, hindi siya basta-basta na papatayo, no? Pero kung iisipin natin, yung pagiging disadvantage ng geothermal power plant ng pagkakaroon ng geological limitations ay pwedeng maging advantages dito sa Pilipinas, no? Since dito sa Pilipinas ay sakop tayo ng tinatawag na Ring of Fire or Pacific Ring of Fire, no? Na kung saan napapaligiran tayo ng maraming volcanoes which are good sources of geothermal power plant. Kaya nagiging suitable yung geothermal power plant na itayo para dito sa Pilipinas, no? At yan yung mga advantages and disadvantages ng paggamit ng geothermal power plant. So, yun lang. And salamat sa pakikinig.